Ang tagal na. Bakit hindi pa rin mahanap ang eksaktong kinaroroonan ng prinsipe? Ang pakiramdam ng dugo ay putol-putol. Ang hula ng langit ay magulo. Hindi ba? Tumahimik ka. Ang prinsipe ay pumunta upang mag-ensayo. Ang pinuno ng pamilya at ang ina noong panahon ay nag-iwan ng pambihirang pamamaraan. Ang kapalaran ay kusang tinatakpan, na normal lang. Huwag ka munang magmadali. Paano ako hindi mag-aalala? Ngayon, ang gulo sa tribo ay lumalala, kung hindi pa bumalik ang batang pinuno, ang pamilya natin. Baka kontrolin na ng iba. Ay, paano ko hindi malalaman? Ang batang pinuno ay may dugong kaos, nasa ilalim ng milyon-milyong mga bituin. Hindi ko rin siya matagpuan. May narinig akong balita. May isang henyo sa ilalim. Bata pa siya. Ngunit nasa yugto na ng paglipat. Baka siya na ang prinsipe. May alam ka bang lokasyon? Ang lihim ng kaguluhan. Ang pagsisiyasat ay nahadlangan. Alam lamang na may kaugnayan ito sa isang sekta na tinatawag na Taichu. Ang iba ay hindi malinaw. Sa pangalan ng Wuxuan Realm, ipakita ang anino ng Haotian Mirror. Balikan ang pinagmulan ng lawa, nagpapakita sa lahat ng kalangitan. Ngayon, simula sa araw na ito, Ye Chen. Si Ye Chen ay magiging ika-74 na banal na anak ng Taichu Holy Land. Ito ay ang batang Panginoon. Oo nga. Tiyak na siya ang reinkarnasyon ng kanyang kamahalan. Ang kanyang mga mata at ekspresyon ay walang pinagkaiba sa dati. Ang pambihirang talento mula sa ibaba ay siya palang kanyang kamahalan. Ang alaala ng kanyang kamahalan ay tila hindi pa ganap na nagising. Ang dugo ng demonyo ay nag-aalab. Ang krisis sa ibaba ay lumilitaw na. Kung hindi alam ng inyong kamahalan ang paraan ng pagsil, baka mapahamak kayo. Tama ang sinabi ni Chian. Dapat ba tayong tumulong sa inyong kamahalan? Pupunta ako sa ibaba upang samahan ang inyong kamahalan. Protektahan siya. Tulungan siyang magising agad. Bumalik sa kanyang posisyon bilang Diyos. Qing Feng, tama na. Ikaw na. Kung may mangyari, agad ipaalam sa amin. Mag-ingat kayo. Hintayin niyo akong makabalik kasama ang prinsipe. Sino ang naglakas loob na pumasok dito? Ako si Qing Feng ng pamilyang Go ng Changsheng. Hindi ba kayo aalis dyan? Sumasaludo ang sundalo kay Qing Feng. Ano po ang inyong kailangan? May dala ba kayong kautusan mula sa ibaba? Walang utos o kasulatan. May mahalaga akong bagay. Kailangang bumaba agad sa mundo. Pakiusap, tulungan mo ako. Patawad, tagapagtanggol ng Qing Feng. Mahigpit ang batas ng langit. Walang utos, hindi pwedeng buksan ang daan pababa. Ito ay mahigpit na batas. Kung ganun, patawad na lang. Bantay ng Qing Feng. Ikaw, pilit kang papasok sa Tianmen. Patawad na lang. Pero may mahalaga akong gagawin. Anong gagawin? Kailangan ba nating iulat ito? Nabaliw ka na ba? Iyan ay ang pamilya Go ng Changsheng. Mga bantay ng banal na anak. Mas mabuti pang huwag na lang makialam. Tumahimik ka na lang. Ikaw ang banal na anak. Ikaw ay isang katawan ng immortal na kaguluhan. Ikaw ang tanging pag-asa ng ating simula. Hindi ka maaaring bumagsak dito. Pakiusap, pumunta ka sa sinaunang lugar ng kawalan. Ang lugar na iyon ay iniwan ng ating mga ninuno. Panatilihin ang huling apoy ng ating simula. Para sa hinaharap, ako at si Xia Hong ay activate ang lahat ng mga proteksyon ng banal na lugar. Makipaglaban hanggang kamatayan sa Blood Demon. Tama ka. Santo, umalis na po kayo. Basta't nandyan kayo, may pag-asa kami. Hindi na dapat mag-alinlangan si Santo. Ang selyo ng Blood Demon ay malapit ng masira. Ikaw ay isang makalangit na katawan. Ikaw ang huling pag-asa ng dakilang sagradong lupain. Mahal na anak ng Diyos, umalis ka na. Kami, mga matatanda, ay nabuhay na ng sapat. Ngayon ay makikipagsapalaran kami sa halimaw na ito, upang hindi mapahiya ang pangalan ng aming mga ninuno. Mahal na anak ng Diyos, umalis ka na. Basta't nandyan ka. Hindi mamamatay ang Taichu. Hindi mapuputol ang pamana ng banal na lupain. Pakiusap, isaalang-alang mo ang kabuuan. Pakiusap, umalis ka, banal na anak. Iligtas mo ang apoy ng ating banal na lupain. Mga kasama, ako si Ye Chen. Sa kabutihang loob ng banal na lugar, natanggap ko ang pamana. At naging banal na anak. Ngunit ngayon ay nasa panganib ang banal na lugar. Paano ako, si Ye Chen, tatakas mag-isa, banal na anak? Hindi ito ang oras para magalit si Yao.
Ang inyong kaligtasan, tungkol sa kinabukasan ng Taichu. Panginoon, kung aalis ako ngayon, kahit mabuhay ako, ang aking puso ay madudungisan. Bilang isang banal na anak, dapat kong bantayan ang bundok na ito, at protektahan ang doktrinang ito. Dakilang lugar ng simula, walang tumatakas na banal na anak. Kung ganun, kami, mga tao ng dakilang lugar ng simula, ay maghihintay sa dugo ng demonyo. Magkasama sa buhay at kamatayan, handang mamatay kasama ang banal na anak. Iligtas ang dakilang lugar ng simula. Talagang may malasakit, ang sekta na ito. Kayo, ang pumatay sa aking ama. Kuya Wuya, magpakalinaw ka. Ang ama mo, si Elder Shaya, ay nakipagkasundo sa demonyo. Nais pabagsakin ang banal na lugar. Nagplano ng pagpatay sa banal na anak. Siya ay nagdulot ng sariling kapahamakan. Wuya. Ang tungkol kay Elder Siayu, ako rin ay nagdadalamhati, ngunit siya ay nakipagsabuatan sa mga demonyo. Ang ebidensya ay hindi mapapasubalian. Tumahimik ka. Sariling desisyon mo yan. Kalokohan. Kayo ang nagtulak sa akin. Ang aking ama para sa banal na lugar, nagtrabaho ng matapat sa loob ng daan-daang taon. Kahit walang gantimpala, naghirap siya. Pero kayo'y may kinikilingan. Itong si Yechen na dumating sa kalagitnaan. Si Yaoya. Ang posisyon ng banal na anak ay ayon sa sinaunang aral ng ninuno. Para sa katawan ng immortal na kaguluhan at mga may pambihirang talento. Ang iyong ama ay hindi nasisiyahan. Dahil hindi tama ang landas ng inyong mag-ama. Wuya. Kailangan mong malaman ang tama at mali. Malaman ang tama at mali hahaha. Ang alam ko lang, ay ang inyong pagkiling. Ang nagtulak sa aking ama sa walang pag-asa. Yechen, kung wala ka, ang posisyon ng santo ay maaaring akin. Hindi sana maglalakas loob ang aking ama. Ikaw ang pumatay sa ama ko. Si Yaoya. Kailanman ba'y tumigil ang mga mapagkukunan ng pagsasanay para sa inyo ng iyong ama sa banal na lugar? Tumigil ka, wala akong pakialam. Kasalanan ninyong lahat ito. Ayoko makinig. Ayoko makinig. Mag-ingat. Naapektuhan din siya ng masamang enerhiya. Si Yaoyay, naapektuhan ka na ng masamang enerhiya. Sumuko ka na agad. Pwede ka pa naming patawarin. Patawarin ako. At tinitingnan kayong lahat na sumusuporta sa taong pumatay sa aking ama. Yechen. Pati na rin kayong mga kasabwat. Walang dapat pang sabihin. Ihanda ang inyong mga buhay. Kuya Wuya. Tumigil ka. Karne. Wanyu. Tapos ka na. hahaha. Umalis ka. Bakit ang lakas mo? Dapat nang matapos. Tapos. Yechen, akala mo ba nanalo ka na? Isasama kita sa libingan. Si Yaoya, nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Panginoon, ipapakita ko sa inyo. Kung kaya ba ng inyong prinsipe. Harangan ng tunay na anyo ng dugo Diyos.
Masama ito. Lubos nang nasira ang selyo. Ang madilim na araw na ito. Naranasan ko ng buong 100 taon. Ang araw na ito ng pagkakakulong. Ibabalik ko sa inyo ng 100 beses. Masarap na enerhiya. Matagal ko nang hindi nararamdaman ito. Maghanda. Tumulong kayong lahat. Hindi ko na kaya. Ayan. Walang silbi. Bata. Ang utang ng ina ay babayaran ng anak dahil gusto mong mamatay. Tutulungan kita. Ano itong kapangyarihan? Na kayang putulin ng ganito kadali, ang mga nilalang nagawa sa aking kaluluwa, mga hayop lang, na naglalakas loob magwala dito, nakakainis. Isang presensyang nagpapakilabot sa akin. Sino ka? Sino ka ba talaga? Kahit sino ka pa. Ngayon ay magiging, pagkain ka ng dugo para sa aking kalayaan. Halika. Sige. Kapangyarihan ng banal na anak. Isang simpleng pagsubok sa mundong ito. Paano nagkaroon ng ganitong lakas? Ang basura ay basura pa rin. Naghahanap ng kamatayan. Dagat ng dugo. Paglikha ng kaguluhan. Pagkakahiwalay ng yin at yang, selyo ng kalinisan at karumihan. Ito. Hindi ito maaari. Talagang imposible ito. Ang tinatawag na demonyo ng dugo, ganito lang pala. Ikaw. Gu Lingxiao. Ikaw pala. Gu Lingxiao. Noong nasa itaas na mundo pa tayo, wala kang awa na itinapon ako, sa bilangguan ng kawalan. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, para makatakas mula doon. Hahaha, nagkita ulit tayo. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan, Ling Xiao. Noon, ano ka ba dati? Anak ng Diyos ng pamilya Go sa itaas na mundo. Pero ngayon, nandito ka, bilang isang maliit na banal na anak. Nakakatawa. Taas, ang Diyos anak ng pamilyang Go ng walang hanggang mundo. Ay isang banal na anak, reinkarnasyon ng Diyos anak, hindi nakapagtataka na sa murang edad, naabot niya ang ganitong antas. Ganoon pala. Hindi mo na kailangang alamin kung sino ako. Para sa'yo, sapat na ito. Kung ikaw pa rin ang nasa itaas noon, baka kailangan ko pang mag-ingat. Pero ngayon, makikipaglaban ako sa'yo. Walang kwenta. Kayong mga tao ng Taichu Holy Land, lahat kayo walang kwenta, hayop. Ang dakilang lupain ng Taichu ay walang duwag na takot mamatay. Langgam. Nagkaroon ng lakas ng loob na saktan ako, Elder Sia. Tama na, Gu Lingxiao. Panahon na para tapusin ang laro. Hindi. Hayop, huwag saktan ng aking Panginoon. Ching Feng. Nagpunta ka sa mundo ng walang pahintulot, hindi ka ba natatakot na parusahan ng 3 dakilang pamilya? Parusahan. Kailangan din nilang magkaroon ng kakayahan. Ako si Ching Feng, humihingi ng paumanhin sa pagdating ng huli. Insekto.
Ikaw. Sino ka? Bakit mo ako tinatawag na prinsipe? Bakit hindi kita kilala? Sa wakas dumating ka. Muntik na akong mamatay dito. Ikaw ay mula sa mataas na angkan ng Go, na may immortal na dugo, Prinsipe Ling Xiao. Ako si Qing Feng, kasama ng Qian Zuanjing. Pareho kaming mga bantay mo. 100 taon na ang nakalipas, upang malampasan ang iyong limitasyon. Nagkatawang tao upang mag-ensayo sa mundo. Matagal na naming hinahanap. Ngayon lang namin nakita ang muling pagkabuhay ni Prinsipe. Tumayo ka na. Totoo pala ang sinabi niya. Ako nga si Ling Xiao. Pero wala akong maalala. Prinsipe, ikaw ay sinelyuhan ng pinuno ng pamilya ang iyong alaala at lakas. Ito ang iyong espada, Long Xiao. Maaaring gisingin nito ang iyong alaala at lakas. Qing Feng. Naalala ko na ang lahat. Qing Feng, maligayang pagdating sa pagbabalik ng prinsipe. Prinsipe. Ang Xuanjing dati ay nagtagumpay sa pagkalkula gamit ang Haotian Mirror. Ang dugo ng demonyo ay ang huling pagsubok para sa iyong pagbabalik sa itaas na mundo. Mga langgam. Putulin mo siya. Ling Xiao. Aumin. Anong gusto nyo? Dadalin ka namin sa tamang lugar. Impyerno ng dugo. Prinsipe. Ako'y magpapasakop, pakiusap, patawarin niyo ako. Hindi na kita lalabanan kailanman. Ngayon magmakaawa, hindi ba't huli na? Binabati kita, kamahalan. Nalampasan mo na ang sakuna. Bumalik sa itaas na mundo. Tiyak na lalakas ang kapangyarihan mo. Tapos na ang mga bagay dito. Dapat na tayong bumalik. Hindi ko alam kung kumusta sina ama at ina. Kamahalan, 3 buwan na ang nakalipas. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa bahay, gamit ang isang talisman. Habang nag-iinspeksyon sina ama at ina, bigla silang nakatagpo ng halimaw na Jiyuin. Nangyari na. Pumanaw na siya. Ano? Sa ganitong sakuna, kung hindi dahil sa pagligtas ni Prinsipe ng Diyos, ang aming banal na lugar ng unang simula, ay baka naging lupain ng dugo ng Azura. Ang kabutihan at utang na loob na ito, ay hindi malilimutan. Hindi na kailangang magbigay galang. Ngayon, natalo na ang demonyo ng dugo, sa yaman ng banal na lugar. Sa paglipas ng panahon, tiyak na maibabalik ang lakas, higit pa sa dati. Ngayong tapos na ang lahat dito, kailangan ko nang bumalik agad sa itaas. Ang pamilya Go ng Changsheng, may mahalagang bagay pa akong kailangang asikasuhin. Magalang na Polem, kamahalan. Naway mag-ingat kayo, kamahalan. Pinuno siya. Ang aming kamahalan, sa banal na lugar ng Taichu, ay lubos na pinangalagaan. Ito ang aming Gu family na may mahabang buhay, na libu-libong milya ng komunikasyon na espiritual na palawit, ay may marka na sa sentro ng Gu family sa itaas na mundo, ay may marka na. Ito. Sa hinaharap, kung ang Holy Land ng Taichu ay muling makakaranas ng panganib, kahit nasaan ka mang mundo, kailangan mo lang gamitin ang kapangyarihan ng espiritu upang buhayin ito. At maaari kang magpadala ng mensahe sa kabila ng mga hangganan. Ang pamilya Gu ng Changsheng ay gagawin ang lahat upang tumulong. Chang Feng. Sa ngalan ng buong Taichu Holy Land, nagpapasalamat kami sa mga inapo ng pamilya Gu. Qing Feng. Tayo na. Si Prinsipe. Malugod na tinatanggap ang pagbabalik ng prinsipe. Ito ang kidlat ng pagsubok. Maghiwa-hiwalay na, ang prinsipe ay magtatagumpay. Dumating na.
Prinsipe, nalagpasan ninyo ang pagsubok, nakapasok na sa tunay na paraiso. Binabati kita, kamahalan, sa iyong tagumpay bilang tunay na immortal. Oh, ang laki ng handaan. Akala ko sino ang nasa pintuan ng langit, na nagdudulot ng kaguluhan. Yun pala si Guda Shenzi. Sa wakas, nagpasya kang bumalik mula sa liblib na lugar na iyon. Hindi ka pa ba nagsawa sa ibaba? Shenshi, napakawalang galang mo. Paano mo nagawang maging bastos sa anak ng Diyos? Walang galang. Ganito talaga ako magsalita. Bakit? Sa isang taong kakamati lang ng mga magulang. Ano ba ang pinapakita mong asal ng isang Diyos? Narinig ko ang mga magulang ni Go ay namatay ng malagim, ni hindi man lang buo ang kanilang katawan. Oo nga, si Go na Diyos ay nagmamadaling bumalik, baka nagmamadali siyang pumunta sa burol para umiyak. Umalis ka na. Mahal na prinsipe, simula nang kumalat ang balita, na pumanaw ang pinuno at ang may bahay, naging aktibo ang tatlong pangunahing pamilya. Mukhang natipuhan nila ang kayamanan ng pamilya Go. Kung gusto nilang galawin ang pamilya Go, hindi sila karapat-dapat. Umuwi ka na. Xiaoxian, mga nakatatanda. Tinipon ko kayo ngayon. Alam nyo na kung bakit. Sigurado akong malinaw sa inyo. Ang ating pinuno at ang kanyang asawa ay pumanaw. Mahigit 3 buwan na silang wala. Walang nakaupo sa posisyon ng pinuno. Walang namumuno. 3 malalaking pamilya ang nagmamasid. Palaging naghahamon. Sa panahon ng krisis na ito, kailangan may magpakita ng tapang. Ang pinakamatandang elder ay kapatid ng dating pinuno. May kakayahan at moralidad. Sa tingin ko, siya ang karapat-dapat. Sang-ayon ako sa sinabi ng ikalawang nakatatanda. Siya ang pinakaangkop na pagpipilian. Hindi maaaring walang pinuno ang pamilya kahit isang araw. Pakiusap, isipin ang kabuuan. Mga kasama, mali ang sinabi mo. Ang kapatid na si Tianxing ay hindi pinalad na makaligtas. Lubos akong nagdadalamhati. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay mahalaga sa kapalaran ng pamilya. Hindi ito dapat ipagwalang bahala. Ang pamilya ng dakilang matanda ay nasa bingit ng kapahamakan. Kailangan niyo pong agad na pamahalaan ang sitwasyon. Huwag pong tanggihan, dakilang matandang tagapayo. Kung ganun, ako na ang pansamantalang hahawak ng responsibilidad bilang pinuno ng pamilya. Huwag kalimutan ng lahat, ang mahal na prinsipe ay nasa mas mababang mundo pa rin para mag-ensayo. Mali ang sinabi ni ikapitong tagapayo. Maghihintay ba ang 3 pangunahing pamilya sa atin? Ang krisis ng pamilya ay malapit na. Pasensya na sa aking pagiging prangka. Ang mahal na anak ng Diyos ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Ano ang ibig mong sabihin, pangalawang matanda? Sampain mo ba ang mahal na anak ng Diyos? Ang sinasabi ko ay katotohanan. Laging maghanda sa pinakamasamang maaaring mangyari. Paano kung para sa isang taong hindi tiyak ang kalagayan, at hindi alam kung kailan babalik, isusugal ang buong angkan. Kapag namatay ang kuya, susunod ang kapatid. Matagal ng tradisyon ito. Ito rin ay bahagi ng etika at moralidad. Ang matandang pinuno ang susunod. Ang pamumuno sa pamilya ay natural na hakbang. Naalala pa ba ng pangalawang nakatatanda, bago pa ang titulong emperador sa dibdib na ito? May 4 na salita na amay pumanaw, anak ang susunod.